Biglang babalik si Kawhi at biglang magre-retire naman si Chris Paul nung makapag-set ng record si James Harden sa franchise ng Clippers. 55 points versus Hornets. Siya din ang unang player na nakapag-set ng franchise record sa dalawang team, Clippers at Rockets. Ang sinabi na nga lang ni James Harden sa interview, basketball is life. Totoo naman kasi, milyon ba naman yung bayad, buhay ka talaga nun. Expected na babalik si Kawhi sa game versus Cavaliers November 24. Mukhang may tinatago na naman yung Clippers particular sa injury ni Kawhi. Dahil ang na-injured kay Kawhi, based sa report dati, yung paa niya nagkaroon ng sprain versus Miami Heat. Ang nireport naman ngayon, yung tuhod na. Base kay Tyronn Lue, makakabalik si Kawhi next game. Expectation pa lang yon. After sabihin na out siya versus Hornets. Baka sabi ni Kawhi, teka baka palitan ako ni James Harden. Siyempre tinagalog ko lang yon. Si James Harden naman nang wala si Kawhi sa loob ng 10 games. 37 minutes, 31 points, 6 rebounds, 8 assists, 4 out of 11 sa 3-point area. Balik sa MVP form itong si Harden. Kaso nga lang, 2-8 record ang Clippers. Meron nang nasa 25-50-point game si James Harden after ng performance niya sa Hornets. 10 3-point shot pa yata siya dun eh. Back-to-back game din ng Clippers versus Cleveland. Hindi pa nga alam kung maglalaro dun si James Harden dahil wala namang ni-report na ipapahinga siya. Kinall out na naman ni Jimmy Butler ang kanyang team na hindi dumidepensa particular sa rebounds versus Blazers. Naka 21-9 offensive rebound ng Portland kontra Golden State nung last game. May mga big man naman kasi yung Blazers kahit paano. Tinawag pa ni Butler na wala na sa championship level ang team. Sinabi din ni Butler na dapat magising na yung mga player na hindi na sila championship caliber player kung hindi sila didepensa. Hindi naman kasi ang Golden State ang worst team sa defense, nasa number 10 sila. Particular kasi yon sa perimeter defense nila dahil mga gwardya at dun nila napipigilan. Mataas pa rin kung tutuusin ng Golden State sa defense. Kaso sa rebounds, dun sila nagkakaproblema. Si Draymond ngayon, limitado na yung kayang bantayan eh. Si Klingan, nahihirapan na siya dun dahil mahigit 7-footer at mahigit din 250 pounds yung timbang. Meron pa nga isang 3-point shot dun si Klingan na pinanood na lang ng mga player ng Golden State kung papasok or hindi. Parang nag-intay pa siyang habulin ng depensa eh. Ang nirereklamo pa ni Butler doon, meron naman sila mga player na mahigit 6'10" pataas, kaso tinatalo pa rin sila sa rebounds at mas pinapaboran pa rin yung small ball lineup, lalo na yung isang player nila nag-i-struggle pa. Sila ang isa sa worst team pagdating sa rebounds, hindi tulad dati na small ball lineup sila pero at least top 5 sila pagdating sa rebounds dahil nga sa mga 3-point shot na binibitawan nila at mga long rebound. Sila pa rin ang number 1 team pagdating sa 3-point field goal made at sa 3-point attempts. Kahit si Steph hindi na rin nakapagpigil. Offensively, okay naman ang game nila. 38 points at 9 out of 17 pa nga siya mula sa 3-point area. Kaso wala silang defense. Base pa kay Steph. Looking, kinall out niya si Steve Kerr na baguhin na yung system. Tinawag kasi ni Steph na 1 possession game na lang yung Golden State ngayon. Dati sinabi ni Steve Kerr, move on na sila sa small ball lineup. Pre-season lang pala yun. Hindi naman niya sinabi sa regular season pala dapat. Based naman kay Steph, kahit gaano kaganda ang offense na gawin ng team niya, within 20 seconds naman sa defense, napipigilan nila yung kabila. Kaso sa last seconds, makakagawa lang ng easy follow-up yung kalaban sa mga mintis na tira nila. Ang Golden State pa ang isa sa merong average na pinakamaliit na lineup. Marami naman silang talo na pareho lang din naman ang problema. 3 straight nang natalo ngayon ng Golden State at yung meron pa silang mataas na rate na manalo sa home court nila, tinalo naman ng Portland. Nasa 5-1 record ang Golden State sa kanilang home court pero nasa 4-8 sa road games.